Hi guys! Welcome back to About Wrap. For this video, we will be focusing on CC creams. I know, right? Nakakalito na yung mga creams na yan. Merong letter A, AA cream, B, BB cream, C, CC cream. Buti na lang wala pa yung letter T. Iba na yon. Anyway guys, CC creams actually mean color correcting creams. So supposedly, ginagamit ito para matanggal daw yung mga discolorations natin sa face, katulad ng dark spots, dark under eyes, redness, dullness, and acne marks. Okay guys, moving on, meron ako ditong dalawang color correcting creams. So yung isa, 99 pesos at yung isa, 39 pesos lang. So si 99 is yung sikat na brand na Quick FX. Tapos yung 39 pesos naman is from Cathy Doll. So para sa video natin today guys, magkakaroon ng Battle of the CC Creams kung saan malalaman natin kung alin dito ang mas sulit bilhin. Alright, so bago ang lahat, magsasabi lang ako ng konting mga points. Definitely, mas mura talaga itong Cathy Doll kasi 39 pesos nga lang siya with 6 grams of the product as compared dito sa Quick FX. Even though 10 grams siya, mas mahal pa rin yung presyo niya kasi 99 pesos nga. So sa ganito, pwede kang bumili ng dalawang sachet, makakakuha ka ng total of 12 grams of the product, tapos 80 pesos lang. Pareho silang merong SPF. Itong si Cathy Doll, naka-indicate na meron siyang SPF 50+. At ito naman si Quick FX, although wala siyang indication, sinabi naman niya dito na it provides protection against the harmful rays of the sun. Okay, moving on to the application. On the right side of my face or sa left side ng screens ninyo, gagamitin ko itong si Quick FX na CC Cream. Tapos sa top part ng aking mukha, i-blend ko yung product using only my fingers. And dito naman sa lower region, gagamit ako ng flat top foundation brush. Same thing goes on the left side of my face, pero ang gagamitin ko naman ay itong Cathy Doll CC Cream. Start na tayo. Dito muna tayo sa right side kung saan gagamit ako nitong Quick FX na CC Cream. And definitely, mas convenient yung packaging nito compared to the Cathy Doll kasi meron siyang ganitong innovation or technology kung saan pwede mo siyang takpan ulit, ganyan. So, sure na sure ka na hindi siya magkakalat kahit ilagay mo siya sa bag mo. And then, mag-dispense na tayo. Para siyang puting lotion na may gray undertone. May pagka-watery yung kanyang consistency. So, hindi ko alam kung paano to mag-work. Pero sige, mag-a-apply lang ako dito sa top part of my face at i-blend natin using my fingers. Amoy ano siya? Amoy facial wash. Amoy malinis, ang bango lang. It feels very smooth and I could say blendable naman siya. Okay, walang kahirap-hirap, both with patting and swiping motions. Wow! So far, I can say, nag-effect siya ha. Although, hindi naman sobrang coverage or sobrang naalis yung mga discolorations ko. Ayan guys, so hindi siya totally nawala, pero I could say, nag-lighten up siya. And napapansin nyo ba yan, itong hati na yan, definitely nag-brighten up yung tone nito. Pero hindi to the point na sobrang unnatural ng itsura. It still looks natural. And I think nakatulong dyan yung parang smooth, radiant finish niya at hindi mukhang dry. Now, ituloy na natin dito sa ibaba. So this time, gagamit na tayo ng brush. Tignan natin kung may pagkakaiba ba. Okay. Wow! In fairness ha, nai-impress ako. Kasi ayun nga, even though hindi sobrang mind-blowing yung pag-aalis niya ng discoloration, sapat na. Okay? Sapat na to make me look fresh and decente na lumabas ng bahay. So guys, ayan na po yung aking mukha. Ito po, wala pa pong product. At ito naman, ang ginamit ko ay yung sa Quick FX na color corrector. And so far, so good. Gusto ko yung kanyang finish. Sobrang lightweight niya sa mukha at sobrang dali niyang i-blend kahit ano pang tool ang gamitin mo, kamay or brush. Pero most definitely, mas masasuggest kung gamitin nyo na lang yung inyong kamay. Kasi compared dito sa brush na side, parang mas nasupplyan ng coverage itong top part ko. Now, mag-move on na tayo dito sa CC Cream ni Cathy Doll. Ganyan siya, puti, na merong pink undertone. And definitely, creamy siya, hindi siya watery at all. So, a-apply ko na siya dito sa top part of my left side. And mabango din siya. Actually, amoy shampoo, amoy pink na Sunsilk. And now, blending it with my finger. Ang weird guys, kasi hindi siya dumidikit sa balat ko agad-agad. I have to really work it.
Tapos madulas din yung feeling niya and it feels lightweight kagaya nitong sa Quick Effects. Pero ang hirap niyang i-blend. Nakikita ko nagkakaroon siya ng separation sa aking balat. Pero kapag ginaganto ko guys, ine-effortan ko talaga ng dabbing motion. Naayos naman siya. Okay, so ayan, after naman natin ma-blend siya, definitely may effect din siya. And actually, parang mas may coverage itong sa Cathy Doll compared dito sa Quick Effects. Pero I could tell you this. Dito sa Quick Effects, parang meron siyang technology na nag-a-adapt siya sa totoong kulay mo. As compared dito sa Cathy Doll na parang nagbibigay pa siya ng pinkish na pigments. In which okay lang naman sa akin pero I don't think okay ito para dun sa mga ma-warm tone na morena Filipinos. Kasi baka magmukhang gray yung inyong mga fez. Okay? Anyway, move on na tayo dito sa lower region. And i-blend ko siya with a different flat top na buffing brush para hindi maghalo yung mga color correctors. So, ngayon pa lang, kitang-kita na po na mas may coverage talaga itong si Cathy Doll. Pero guys, ang weird kasi parehong-pareho sila ng feeling. Yung alam mong hindi naman sila tacky pero madulas. So definitely papasok talaga sa utak mo na meron kang suot. Ganon. So far, ito na po yung aking mukha. And kitang-kita nyo dito sa Cathy Doll na side, mas maputi kasi nga mas full yung coverage na naibigay niya sa akin. Ito naman, although hindi naman niya na-cover lahat, like meron pa akong mga areas na nakikita na meron pa rin mga discolorations. I could say na sapat na. Okay na yan. Pwede na akong lumabas ng bahay ng ganito. Ang importante ay pareho naman silang lightweight. At so far, ang ganda ng kanilang finish. Okay guys, since pareho silang parang may silky feeling, in which alam mo yun, parang merong silicone or mantika, magsiset ako with powder. Okay, siset ko sila pareho. Para hindi malagyan ng additional coverage yung ating face, itong Johnson's Baby Powder lang yung gagamitin ko bilang pang set. And then I will blend it all with a brush, pero dabbing motion lang, para hindi ma-disrupt yung layer ng color correctors. Now, tatapusin ko lang yung aking pang-estudyanteng makeup. Then, I will be back to update you kung may nagbago pa sa ating face. Hi guys! So, I'm back. And, ayan po. Ito lang po yung ating makeup look today. Simple-simplihan lang. And, by the way, yung time natin right now is 1:15 in the afternoon. So, yes, itetest natin itong dalawang CC creams na to sa ating mukha throughout the day. Pero, nakalimutan ko, meron pa pala tayong isang test, which is yung flash test. So, ayan, according sa ating flash test, dito sa side na to, kung saan gumamit tayo ng Cathy Doll, mas mataas yung white cast, okay? Dahil din siguro, mataas talaga yung SPF niya, which is SPF 50 nga naman. Dito, sobrang konti or I think wala nga siyang flashback at all. So, if gagamit ka ng color corrector sa gabi, I suggest itong sa Quick Effects yung gagamitin mo. Anyway, guys, yes, I'm going to carry on throughout my day and then babalikan ko kayo to update you sa aking mukha along with my final verdict. Hi guys! I'm back and ang time natin right now is 9:34 in the evening. More or less 8 hours na po since we last applied yung mga CC creams dito sa aking mukha. 8 hours guys, hindi po ako nag-retouch in any way, shape, or form para ma-compare talaga natin sila ng husto. So, gagamit tayo ng dalawang separate blotting papers. Ay! Okay, so talagang talagang neck to neck ang battle nila kasi almost pantay yung nakuha kong oil from both sides. At pareho din silang nag-transfer guys, especially kapag nag-oil up ka na. So you have to take note of that. Okay, so since walang winner for the category of oil control kasi pareho silang okay, kikilatisin na natin sila ng husto. Okay, sasabihin ko na yung pros and cons ng bawat isa. So dito muna tayo sa right side of my face, which is yung Quick Effects na side. So pro number 1, yung kanyang pagka-sachet is very innovative. Okay, ang galing nitong parang twisting cap na ito. Kasi even though sachet siya, pwede mo pa rin ma-seal at ma-protect yung produkto. Pro number 2, it is super duper easy to blend. In a matter of seconds, kahit kamay or brush ang gamitin mo, mabe-blend mo na siya. Pro number 3, in terms of color correcting, it definitely works. Although medyo nakukulangan ako sa kanyang coverage. Pero since color corrector lang siya at hindi naman siya foundation,
bakit tayo mag-e-expect ng sobrang taas na coverage, diba? As long as nagagawa niya yung job niya in color correcting your discolorations, I guess okay na siya. So that means okay na to. Number 4, it is super duper lightweight, especially kapag nag-set ka ng loose powder. Kahit baby powder lang ang ilagay mo, lightweight pa rin siya. Wala akong kalagkitan or kabigatan na naramdaman. Moving on to the consequences for the quick effects. Number 1, sabi ko kanina, medyo kulang siya sa coverage. And then, number 2, compared to the Cathy Doll na CC cream, medyo pricey ito. Ito naman tayo sa Cathy Doll na CC cream dito sa left side of my face or sa right side ng screens ninyo. As you can see guys, hindi siya hindi siya nag-oxidize kasi kanina 'di ba? Mas maputi talaga itong side na ito compared to this. And hanggang ngayon, ganun pa rin yung kulay niya. Mas maputi pa rin siya. So anyway, pro number 1 nga, meron siyang oil control just like itong si Quick Effects. Pro number 2, almost the same din sila ng magagandang effects sa mga problem areas. Hindi rin siya nag-emphasize ng dryness. Okay siya sa mga wrinkles, hindi siya nagsasettle. At sa pores naman, hindi siya pumapasok. Number 3, just like si Quick Effects, lightweight din siya. Pero ito na yung difference. Number 4, mas may coverage itong si Cathy Doll. Okay? However guys, for the consequences, number 1, malala. Malala yung kanyang flashback. And then consequence number 2, hindi siya madaling i-blend. Especially guys, if kamay lang yung gagamitin mo, you really have to work it, okay? As in, multiple times mo siya kailangan i-pat-pat in order to blend it fully. And then consequence number 3, meron siyang pinkish na undertone. And I think yung pagka-pink na yon is not suitable for most Filipino skin tones. Kasi sometimes kapag medyo madilaw-dilaw yung balat, kapag hinaluan natin ng pinkish undertone na base, nagmumukhang gray. Okay? So, ingat-ingat. And I guess the last consequence is yung kanyang packaging kasi ayan lang siya. Normal type of sachet. So, may tendency na kumalat or kapag nahanginan, tumigas or masira yung product. Mas convenient pa rin talaga itong packaging ni Quick Effects. Okay, so nahihirapan ako mamili kung ano ang nanalo dito sa dalawa. Kasi pareho naman silang okay at almost the same actually yung kanilang mga pros. So, I think, yung paggamit dito sa dalawang ito, magdedepende sa oras. Sa oras ng kailangan mong mag-color correct. So, if umaga kayo gagamit ng CC cream, I suggest go for the Cathy Doll. Kasi ito guys, mataas na yung SPF niya. Lightweight pa siya. Tapos may oil control pa. Tapos may coverage pa pala to. So yes, you could use this alone kapag pupunta ka sa work or sa school. Or you could also use this as your primer. Pero guys, if gabi ka naman gagamit ng color correcting cream, I suggest ito yung gamitin nyo. In which almost same effect din naman sila. Pero ito, wala siyang white flashback sa flash photography. So there you have it guys. Thank you so much for watching this video. I hope you enjoyed it. And if you did, then please do click the thumbs up button. Mag-subscribe ka na rin sa akin if you haven't already. Follow me also on my other social media pages. Ako po si @RaphFonts sa Instagram, sa Twitter, at sa Snapchat. It's a wrap and I'll see you guys again soon. Mwah! The sky is all violet, and if I'm taking shotgun, let me ride it with you.